I-greet di palihog imong Happy Lord's Day. Go, please. Yan. Dumidjuluya, musubong. Dumidjuluya man mic no? Kasi nga ng spiyak biyo. Bebe, bebe. Good morning. Pariyo lang. Sige. Subong nga, gamit sa mga visitor, subong, no? Or first-timers. Una gid, from Cordova, Cebu. Thank you, babe. Hermely Villa Hermosa Diaz. Basta okay lang makatindog, kung okay lang. Welcome, good. Yan. Next na yun, from Garcia Hernandez Bohol. Mas naming mga ngalan sa lugar, no? Doon ngalan sa tao ba? Lourdes Lilena. Yan. Welcome, good. Madelo. Mga friends ni Gwen, no? Friendly kay Gwen. Nagdapot sa mga nights mo. Praise God, good. Meron pa ibang yung mga first-timers? Mayari? Ginasulat pa. Welcome, good. Doon kami ng amigo ni Gro. Maliban sila habang nasulat pa sila, meron pa ibang mga first-timers or balik diri sa Gimaras, nag-work abroad, mayari pa. Duway naman. Sige, thank you, bro. Nantan. Oo. Brother John Ray, kag John Ray Norico. Welcome, kids. Abi ko muguton, di gali. John Ray Gamilong ang isa. Welcome, kid. Sige, welcome to Calvary Church. Mayroon pa kayo iban? Mga first-timers? Wala naman? Sige, kaway magtupad. Simula karon ng video pag-go, no? I-welcome na sa my Calvary Church. Saka join online, no? Medyo portrait mo setup. Taka nag-chase ito nga, no? Nag-sub ito nga cellphone, ha? Sinsada ay gamay. Yan. Pero anyways, welcome sa Calvary Church, no? Kamusta ka mo? Habi ko may mag-opay nga, no? Si Maxine. Sige. Gamang announcements karon basi ay nigli basi. May ara kita karon sang officers meeting, church officers meeting karon after sa Sunday school kay may urgent kita nga suyahan about sa aton nga mga upgrades sang sounds or mga equipments yan. Sige. This time though wala mo gramilapatan. Kung ka mo sala, may harap sa men and women nga fellowship karon sa hapon. At last, makabalik ang men and women fellowship karon, no? Karon sa hapon, i-announce na ko liwat after sang special number. Pero karon men and women, aniyara ka mo, no? Kay do lawig na nga mga months nga nagka-cancel ang fellowship. Kani karon nara ka mo. Sige. Magatindog ng palihog, kung okay lang, mag-pray na kita. And mag-ask sa muli kay Lord as we listen sa iyang word. Father in heaven, we thank you Lord sa abong aga, sa privilege nga maka-worship sa imo. Thank you Father God sa freedom, sa padayon nga worship Lord sa imo. We know Lord God sa other countries, ang amo nga gatherings Ginoo, ginadakop, ginapriso, ginakastigo, and ila lives Lord in danger gid pud sila families. But thank you Lord, diri sa Gimaras, free kami to worship our King, our Lord, our God, the Lord Jesus Christ. And ginagrab Lord namo lang ang opportunity, pagi Lord simo grace nga maka-gather kami together nga why Lord God sang disturbo sa pag-worship simo. So we thank you Lord God. And thank you man Lord sa kada families nga padayon Lord God nga diri, sa mga visitors, sa guests, even sa mga gadyon online, we ask yung buligid nga by your help, Lord God, maging focus kami sa mga word, kaya may very important ka message sa mga tanan. Please override ang inyong preparation, please control, ako ni hambal, ako di hambal, para imugid nga pure nga words sa among learn sa buong adlaw. And by your grace and by your spirit, ma-apply, Lord, namon ni, para hindi, Lord, maging sayang ang lesson sa imong word.
These are praying in Jesus' name. Amen. Salamat gid magapong ko mo. Sa mga Cebuana naton nga mga visitors, no? Mayong buntag sa inyo, pero sorry gid nga di ko ka Cebuano sa inyo kay Ilonggo atong nga crowd majority, no? Pero English mo tong slide, so maintindihan mo ito. Sige. Subong nga aga, padayon ito sa series sa may Kristo sa Mark, John chapter 15. Kung may Bibles ka mo dira, i-open lang please sa may John chapter 15. Ini Bibles nga libro or cellphone. Ari na sa may John chapter 15. Subong nga aga, kung nga mo sa lahar sa may episode 22 na. And then, please ko lang pa sa Mark. Arit sa may teachings outside the upper room, no? Sa mga bagol na ka-join sa aton, lapit lang gid dakpon si Lord Jesus Christ, i-betray siya ni Judas. And ang upod sa subong diri is ang iyang 11 disciples na lang. Ano na? Yan. So, arit sa may verses 12 to 16 subong, gina-learn naton ang mga teachings si Jesus upod siya friends, about his friends, and ligad, na-learn natin sa may verse 15, the friends of Jesus were given all of God's truths, no? Tanan-tanan nga truth ni God, gin-relay na sa ila, no? So, balaan nila ni, no? And then today, this my verse 16, the friends of Jesus were chosen by Him. Yan. Okay? So, ligad, na-learn natin that obedience to Jesus is the proof of your friendship with Him. So, may verse 14, tapos, na-learn natin command si Lord Jesus Christ, summary niya, love God, love people, and aton nga model, si Lord Jesus Christ. And then, sa last lang yung Sunday, gina natin that true believers of Jesus are slave friends of Jesus. Experience it, man. Sa why diligad, medyo strange ang ini nga subject or ini nga topic, pero naminami maging slave friend ni Lord Jesus Christ because we are both owned by a perfect Lord and Master without freedom, pero may exclusive relationship with the King of Kings and the Lord of Lords, and waay na sang sekreto sa aton. Sa kay God, and even sa iya mga plano, no? May exclusive na privilege, no? Do ka strange sang term nga slave friend, pero sa ilang nga time, amo na ang gingamit ni Lord Jesus Christ nga term sa iya mga disciples. And today, kung ikaw man believe kay Lord Jesus Christ bilang imong Lord and Savior, today, you are also a slave friend of the Lord Jesus Christ. And paano natin na-experience last time? Ma-experience natin nga mabalaan ang parang nga truth about kay God. Why na sa iban pa, kundi mag-read kita and mag-study sang Word ni God or sang Bible. This morning naman, i-learn natin ang next nga lesson with this simple nga mga questions. Anong ginhambal ni Jesus? Anong ginanamin ni Jesus? And paano natin ma-apply sa kabuhi? Okay? So, subong nga aga, amo ni aton nga lesson. 15 words, medyo damo-damo gawa for ligad nga mga experiences naton kaya ta memorize. Sige. Everybody bay kung kaya, please read all together. Ready? Go. Being a slave friend of Jesus is a privilege and a blessing. Don't miss out. Yan. Subong nga aga, padayon natin ang topic about sa pagiging slave friend ni Jesus. And just like I said earlier, ang ini nga lesson para gid ni saya sa mga believers ni Jesus, okay? Sa iya mga followers. Dako gid ni ang benefit nga ma-learn ni sa believer ni Jesus. Kay in fact, ang matabo sa next nga mga verses after sang verse 16 sa John 15, dili na ipakita ni Lord Jesus Christ ang medyo hard nga part as a follower of Jesus, no? Ang reality nga may arasang persecution, reality nga may arasang possible suffering, may magakontra mo, especially halin sa ini nga kalibutan, no? Pero in this morning, ayoon pa kamo nga tali mamati ka maayo, kaya amon ni ang second to the last nga teaching the Lord Jesus Christ para ma-prepare ang mga disciples para sa persecution sa world.
And amo niya ang teaching nga bisan pa someday i-persecute sila, they will thrive, they will endure, hindi lang sila maging mag-survive, kundi mag-thrive gid sila, mag-grow sila, maging fruitful sila in Christ sa piyak sang persecution, sa piyak sang problemado nga mga situation sa ila nga pag-follow kay Lord Jesus Christ. So this morning, i-ask ka mo namon nga mamati mayo palihog, kay basi, later on, i-allow man ni Lord sa imo, sa inyo family, why tamang ginapangayo, pero basi i-allow niya na ma-experience nyo man ang hardship as a follower of Lord Jesus Christ, or even mga persecution man. So para makarespond ka properly sa persecution, namin ma-learn naton ang ini nga truth. Okay? So sa liwat, kung okay lang, basahan sa liwat please, being a slave, ready, everybody please, read. Being a slave friend of Jesus is a privilege and a blessing. Sa buong time, Lord Jesus Christ, kahatag po sila sa privileges nila. To set them up to be strong para sa upcoming nga mga reality as a follower of the Lord Jesus Christ. No? Ano gid ang matabo kung ikaw tutuod nga follower ni Lord Jesus Christ? Sa kalibutan, subong sa iban nga mga churches, sa iban nga mga lugar, gahambal sila, kung gusto nami kabuhi mo, magmangaranon ka, maging tawhay ka, believe on Jesus. Ginagamit na si Jesus para may financial freedom, may nami-nami nga balay ka, may nami-nami nga salakyan, nga do ka nami isang kabuhi kung mag-follow kay Lord Jesus Christ. Yes, on one hand, si God, kaya ya pa namion ni makabuhi, kung will niya and kung need nimo, yes, kaya ya i-provide mo needs more than sa imo needs para maging blessing ka sa iban, wala niya sa problema. Pero, on the other hand, may realidad gid nga ang pag-follow naton kay Lord Jesus Christ may arasang kuisa persecution. May arang kuisa sa mga dagko nga problema nga waay mo gina-expect. To the point nga ma-question ka, worth it pa bala mag-follow kay Jesus? Sa imo work, okay lang kung imo upod, tanan followers ni Jesus. What if may ara hindi follower ni Jesus? And sige sa pamangkot simo. Okay lang kung sige sa pamangkot simo, pero mabot sa time nga persecute man ka, ubrahan ka istorya sa imo boss. O kung anong manda, kay hindi kaya mo ya pariho ginapatihan sa iman sa mga eskwela pa, no? Okay lang kung chill-chill lang kamatanan, no? Nga duway lang labot. Ang isa-isa, bisan lain-lain yung ginapatihan. Pero may mga part, yung isa ako mag-share ka sa gospel Lord Jesus Christ, da mo gin makita ang oposisyon sang kalibutan. May challenge gid, may kontra gid. Or even sa balay man, no? Iban sa inyo may mga family members or relatives nga hindi follower ni Jesus, hindi tumuluon ni Jesus. And simbahan, okay, sa sadya tadi, kantata, yes Lord, kantata kay Lord, matik sang word ni God. Pero pag abot sa balay, halin ka simbahan, kigangat yun, di ka naman nagalin. Bago ko lang abot, kadugay sang simbahan nyo, kadugay sang inyong telepon, di ba? Kag kung ano pa da nga mga klase sang problema bilang follower ni Lord Jesus Christ. And iban sa inyo, kung hindi ko magsala, gina-experience yun as subong. Pero magpadayon kita. Magpadayon kita. Isa ni, sa gintudo ni Lord Jesus Christ sila, kay amazing, what a privilege, maging slave friend ni Jesus. And amazing, ang mga blessings ng opportunity. Please, don't miss out. Kabay pa, kung ari ka di subong, on-site or online, kabay pa, hindi mo miss out ang amuning na relationship sa kay Jesus. And hindi mo ma-miss out, hindi mo ma-miss ang ininga experience diri sa kalibutan sa amuning ka-amazing na relationship and experience upod sa aton nga Ginoo. Okay?
So now, anong ginahambal Lord Jesus Christ? Simple lang ginahambal Lord Jesus Christ, duwa ka bilog. Okay? Kung okay lang, let's direct our eyes to the screen. Una giging hambal Lord Jesus Christ sa may verse 16, una gid, his slaves or disciples did not choose Jesus. Number 2, Jesus chose his slaves or disciples. By the way, mga hambal ko sa slaves. Ngayon namin ko slave friends para shortcut na lang. Pwede magdako ang ating words. Next, hambal Lord Jesus Christ sa may verse 15. Amo ni hambal ha. But I have called you. Basahan to bilis lungan. Ready? Ready? Everybody please read. But I have called you, friends, because all things that I have heard from my Father, I have made known to you. Okay? So, ginhambal natin ng sila. Now, amo na itong text today. You did not, ready, go. You did not choose me, but I chose you. Sino si me? Si Jesus, no? Sino si you? Mga disciples, okay? Klaro. Sige, now, anong ginanamin sini, no? Anong meaning sini? Hambal sang word ni God, focus na yung slave, ha? Focus na yung slave. Especially sa ilang time, sa ilang culture, or even today, a slave cannot choose his master or Lord. Hindi siya pwede kapili, no? It is the master or the Lord who gapili nga magbakal sang iya nga slave nga iya gusto. Basic, di ba? Balantay na, no? Ang slave, hindi siya pwede kapili sang iya nga master, sang iya nga Ginoo, no? Pero ya ang Ginoo or ang master, ang Lord, siya niya ang makapili, no? Kung sino nga slave, iya nga baklon. Basic na siya. Pero mo ni, sa disciples naman niya, ari ang ano gawa. Contrary to slaves, in their time, teachers or disciplers or mentors could not choose their disciples sa ilang culture. It was the disciples who choose their teacher. But Jesus broke their tradition and choose even his disciples. O sa ilang time, ang teacher, ang mentor, hindi siya pwede ka pili sa iya nga estudyante or iya disciples. Dapos masubong, no? Public school, private school, hindi ka pwede ka pili sa imo teacher, di ba? Kung sino i-assign si mo teacher, amo na iya. Namian ka man siya or hindi, wag ka mahimo. In that time, amo man nasa, no? In that time, tama. Baliskad, no? Sa ilang time niya, hindi sila pwede ka pili ang teachers, hindi ka pili sang ilang estudyante. Kundi ang students, kapili sang ilang teacher. Para lang? Pwede ka mukha muna akong klaraman. Para may... Sige, no? Ang estudyante, kapili sa iya nga teacher. Or ang disciple, kapili sa ilang mentor or teacher nila. Pero, si Jesus anong tabo? Ginbreak niya, ginbreak ni Jesus ang ilang tradisyon. Slave man or disciple, hambal sa word ni God, you did not choose me, but I chose you. Slave friends man or disciples. So duwa na siya, si Jesus, nagpili iya sa ila. That's why, kung basahan mo sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, John, or gatanaw ka sang series subong about kay Jesus, hambal ni Lord Jesus Christ ilaya, Matthew 4:19, and He says unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Amo ni, ang isa sa pinakasikat nga verse, nga pakita, sang quote, invitation ni Jesus sa mga disciples, nga maging discipler nila or maging teacher nila si Jesus. Maging master teacher or mentor. Amon nga gigamit ka verse. Makita mo na sa Mark 1:17, Luke 5:4-11, doon lang yung klase nga style sa pag-invite sila.
and John 1:43. No? Makita na siya. Ang interesting nga mo ni. Kay sa ilang nga time niya, ang teacher pwede siya hindi siya pwede kapili, pero pwede siya kapang-invite. No? Basi gusto mo, nga himuon mo ako teacher, himuon ta ka estudyante, basi gusto mo, okay ko. For notice, si Jesus, pag tanawin mo sa iya nga original nga word, waay niya pamangkot si Jesus. In fact, nara siya sa imperative mood, meaning, command or sugo. Si Jesus waay siya pang-invite sila. Basi gusto mo, imuon mo ko nga teacher ni mo. Hindi. Si Jesus gasugo sila. Follow me. Hindi nga, if gusto mo, follow me. If you want, follow me. No. Follow me. And I will make you fishers of men. Sa mga way kabalo sa story diri, si Lord Jesus Christ, in a simple story, nagpakita sila sa iya power. That Jesus is not just man, He is also God. Paagi sa paghatag sila sang damo-damo, very, very many nga mga isda. Na sila mismo, gatingala sila, how can a carpenter give us fish bilang fishermen? Sila na mga isda, wais na may makuha ng isda, pero ang carpenter, hambal sila, nag-follow sila, may nakuha sa isda. Halin sa panday, hindi manging isda. Tigadala ko mata nila, wow! This is the Son of God. So, ang Lord Jesus Christ sila, follow me. Why ga mangkot? Why ga invite? Naga-command sila, follow me, and I will make you fishers of men. Now, siguro ka mag-wonder ka, why can Jesus, why can Jesus choose both His slaves or His disciples even if it's not allowed in their time? Nga mo na sa how? Because Jesus is Lord. Nalor na to yung ligad, no? Basta matingala ka, duga abuso si Jesus how, no? Ipang breaks ng law. Ang Lord sila time is, may pronounce is Kurios, sa Greek niya, meaning supreme authority, supreme master, supreme Lord. Amo ni si Jesus. He is the supreme authority. That's why si Jesus, hindi niya kinahanglan mag-invite, magmangkot sila, ay supreme siya. And then, clarification lang gamay, kasi ma-misunderstand natin. Kung okay lang, basahan ta please, kaya namin namin siya. Ready? Jesus is, ready? Everybody please read. Jesus is not a rebel. He is God Almighty in human form, fully man and fully God, and Lord over all. Therefore, He has the authority to override and stand above human traditions whenever He chooses. Kasi Jesus, hindi lang siya tao, He is fully God, fully God, and Lord over all. That's why siya, ma-override niya or ma-change niya, ma-break niya ang tradition sa mga tao kung saan o man niya gusto ay He is Lord. Okay? Pero, please understand, hindi is Jesus revealed din, no? Mga tripping-tripping lang. Okay, gusto niya lang, hindi. Kaya mo niya ang dapat niya obrahon. Okay? Para lang so far? Okay lang? Sige. Now, kaya ginpili ni Jesus, iya disciples and iya slaves, what were Jesus' reasons for choosing them as His slaves or His disciples? Anong rason or mga rason ni Jesus na ginpili agad sila? And tanawon ta karon, may advantage kinaman bala na si Jesus kinanapili sila. Or do pang ano lang pang down lang sa aton. Tanawon na? Sige. Arapan mo. Sige. Una gid, aring first gid nga blessing. Jesus chose them to be set apart, to go and bear fruit that lasts. No? So Jesus, sa may verse 16, ginpili niya sila
Una gid, set apart, malakat, kag, mag-bear fruit, magpamunga, nagadugay. What is, why di ang verse, be? Why di ang verse? Na-skip siguro, sorry gid. Patyan na lang. Sa inyo the Bibles, makita sa may verse 16, sa John chapter 15, di ba? Hambal Lord Jesus Christ, ginpili sila, why ka mo nagpili sa akon, but ginpili ko mo. Anong term da? Masabi please dungan, sa may tunga-tunga apart. Ready? 1, 2, 3, go. Liwat. Take to. Halin lang sa puno. Dumidyo na lipatan na basagawa, no? Sige. Let's read aloud. Ready? Verse 16. Halin lang sa puno. Ready? Go. Pause na. Ano sila? Ginpili sila. So that, gin-ordain. Or ginpili nga painon or set apart, no? Nabalaan tayo ligag term, no? Example, ang mga the best nga mga kubirtos or mga eating utensils ng inyong nanay or lula, nakastack lang sa gina-separate siya, gina-set apart siya for very important nga mga bisita, no? Why siya ginagamit sa inyo day-to-day nga mga kaon? Bisan ninyo pinggan, plastic lang, or paper plate, okay na, no? Kaya hindi ka mo yung planting nga bisita, no? Ato yung mga, namin-nami nga mga gamit para sa bisita. Set apart. Okay? Ordain, gina-point. Dayon, ang next diyon nga go and magpamunga, di ba? Pamunga, bunga nga, naga-remain or nagadugay. Yan. Yan mo na. Ano na sang fruits nga dugay, no? Na-learn ta mga ligad, di naman bago sa aton. Ang muna isang ginatawag nga Christ-likeness, no? Anong bunga? Maging pariho sa kay Jesus, no? Kung ano man na siya? Character, conduct, and Christ-like ng mga converts, no? Ano gani ato nga Christ-like character? Makita sa fruits of the Holy Spirit. Ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Or kung ano man yung version ni mo sang okay mo nga po. Mo sang Christ-like nga character. Next yon, conduct naton. Aton nga personal worship and praise kay God. Sa balay naton, sa aton work, sa aton pa-eskwela, sa aton nga pagpahugas pinggan or kundi mo no? Go worship kita kay Lord, personal. And then, mayroon man grupo man person yun. Nga group worship kita. Sa aton nga prayer meetings, worship service, fellowships, Bible studies, ikaw na pa. And then, may converts man. Pero converts ni Jesus, no? Ang ginasirante sa gospel, na sila man magtuo or magsalig kay Lord Jesus Christ as the Lord Savior, man siya, no? Pero in one word, ano na siya? Christ-likeness. Hindi naman yung mag-go sa ito na. Sige. So again, aton message subong, try tabi memorize na. Ikaw na memorize na siya. Sige. Patyon ko sa may last part, sa may blessing. Sige. Let's read all together. Being a slave. Ready? Everybody, please read. Being very good. Being a slave friend of Jesus is a privilege and a blessing. Don't miss out. Sa amo niyo, balik on the bed. Isang patio, araran. Sa amo niyo, sa amo ni nga blessing, nga ma-experience mo sa imo kabuhi, or privilege, nga maka-bear fruit ka sa Christ-like nga mga fruits. Para sa imo, great privilege man sa blessing, yes or no? Do hindi gawa, no? No? Kaya ito niya usually gusto, damo bugas, no? Rice, damo sudan,
Nami-nami ang appliances sa balay, why problema magbayad kuryente, why problema sa salakyan, kay may ara kay mo nga car, yeah. May ara kay mo nga nami-nami nga balay, may trabaho ka nga stable, no? May negosyo ka nga stable, na may relationship nga sa imo nga husband or wife, or sa imo family, mo imo utod, no? Nami na siya mga bagay, no? However, kung kung di ta maging careful, amo na ang goal naton nga malabot naton and mahambal ka, ay, successful na gid ako. Kaya nalabot ko na ang amon nga mga material things. But you know what? Bilang Kristohanon, di ba? We know nga sa kalibutan naton life is naman, life is short. Hindi man ta magdugay diri. Nga ganin hindi ta magdugay diri because ang basang song, we are just passing through, di ba? Nag-aagi lang kita. Example, imo pinakataas nga edad, 200. Siya kalibot, example lang. No? Para hindi mo ito masubukan. 200, di mo edad, no? Kung sa piyak na, grabe mo nga work, grabe mo nga kayod, grabe mo nga sacrifices for your family, ang imo utang, bayad, utang liwat, bayad, utang liwat. O kung ano man mo yung mga ginakabisihan sa kabuhi. Pero after na kabuhi, di ba, no? Ibilin ka naman gyapon tanan sa libutan, no? Ang subo pagid kay sa tanan nga hago mo, sa tanan nga savings mo, ipamana mo naman sa mga tao nga bas hindi man gani gusto, no? Na awkward silence. Di ba? After all, sa imo nga sacrifices, imo nga imo nga paghatag sa imo nga effort, tanan, no? After sinabayaan, tanang gyapon, sa kalibutan, pag-abot sa langit, matubang ka sa Diyos, ano ihatag mo siya nga offering? Kung imo goal, para lang sa nga material nga world. Diba? Kaya mabilin lang magyapon diri. Sa mga way pakabatisin ni, I hope maging eye-opening ni sa imo, nga i-open mo imong mind, nga ang kabuhi siya kalibutan, hindi lang para sa ini nga mga material things. Because whether you like it or not, may arak ka sang soul, may arak ka sang spirit. And scientifically proven, nga bisan hindi ka magpati, may arak gid na siya. And someday, madula na siya, ang imong soul, imong spirit, bisan ano pa ka-healthy mo brain, bisan ano pa ka-healthy mo heart, bisan ano pa ka-healthy mo body. Kung mag-exit na imong soul, imong spirit, ini nga body, ano sa, mabalik na sa dust. Why na? Pero ang imong soul, imong spirit, imong mind, gapadayon. The question is, din ni siya makanto? Hell or heaven? Sa tanan nga imo nga sacrifices nga kalibutan, sa imo nga efforts, bayaan mo lang gyapon. Ito kasubo, di ba? Ito ka-depressing, no? Amo lang na yung kabuhi. Amo na nga bisan ang mga manggaranon, mga billionaires sa bilog kalibutan, nalabot nila ang mga promises sa ilang father, mother, lula, ang ilang pag-offers, ang ilang hard work para sa ilang mga mother, father nga nag-sacrifice o pa-eskwela sila para mag-ako sa nami kabuhi. Nalabot nila ta sa as ng mga kwarta na minami ng mga balay, properties na minami. Sa nalabot na just like a Solomon, hambal nila, ano nisa? All is vanity. All is vain. Nothing. Striving lang to win. Subo, no? But you know what? Sa slave friends, sa slave friends ni Jesus, sa mga believers ni Jesus, sa mga followers ni Jesus, that is not the case. Ay nga man, you have the privilege to live for God's glory sa imo trabaho, sa imo pag-eskwela, sa imo negosyo, o ano man da. To live for God's glory, nga may ano? Nga may eternal value.
nga bisan napatay kas niya kalibutan, madala mo sa langit. Ining eternal things. Anong eternal things? Ariyo? Yan. Christ-like character, Christ-like conduct, Christ-like converts. Sa isa lang kay example, ang basang word ni God sa langit, every week, every month, ga-worship ka kay God. Amo ato brahon sa langit, Pastor? Kung niya kalibutan, why ka gana magsimba kay God every week, every month, year after year, sige. Pag-abot sa langit, basi maburingan ka to, no? Ay, habi ko nami ang langit. At nami, in a sense nga, why kalayo, wala lake of fire. Pero kung dito sa kalibutan, hindi mo gusto mag-worship kay God, hindi mo gusto mag-worship sa one true God, mano ka sa langit, no? Doon na subuan mo ka magawa. Umulang din sa langit, no? Pero, kung naintindihan mo kung ano ikaw, ka makasasala, at kung ano ang Diyos ka gracious and merciful to save you, then makita mo, what a privilege nga ako isa ka makasala, makaspend time for eternity sa akong Creator, sa akong King, sa Lord nga nag-save sa akon. Grabe, no? And just like the song, I will be forever grateful to Him. Save ako sa eternal nga punishment sang akon kalag dito sa linaw nga kalayo. Kung why mo na naintindihan, ang ini nga mga bagay, why ni sa do boring ni sa, hindi ni sa privilege, hindi ni sa blessing. Ano ni sa? Buki, cheap, weird. Ano yung mga bagay. Kung naintindihan mo ang truth behind this, makambalagid, being a slave friend of Jesus is a privilege and a blessing. And then, sa imo work, sa imo school, or sa imo mga neighbors, maka-invite kin sila, maka-share ka sila, please do not miss out. There's more to life than life in this earth, mga kapatid. And kabay pa sa atong yung mga juniors nga no? Elementary students, the earlier nga maintindihan mo ni, the better gid. Kaya mas damo ka time na maka-bear fruit that lasts. And i-offer mo someday kay Lord. What a privilege. Sa mga parents nga rin, nga may ara kamuyang nga mga children, or mga apo ninyo, please, padayon ka mo sa pag-disciple sila, padayon ka mo sa pag-mentor sila. To look for, hindi lang siya mga material things sa kalibutan, but to serve sa ila Creator, wala sa iban pa, kundi ang tutuon ng Diyos. The Maker of heavens and the earth, the Lord Jesus Christ. Yeah. Now, next nga privilege and blessing na minamin iso. Ready na ka mo? Sa iban sinyo, hindi ni bago. Sa iban sinyo, maybe bago pa ni siya, no? Jesus chose them to have exclusive privilege for sure granted prayers. Si Jesus, ginpili iya ang mga disciples, nga ano sila, may ara sila sang exclusive. Sila lang gid. Exclusive privilege for sure, sigurado, granted, ihatagid ng mga pangamuyo. Amo ni ang promise ni God sa iya nga ginpili nga mga slave friends and disciples niya. Yan. Imagine mo na, mag-pray ka kay God, may pangayoon kay God, sabton sang Diyos, ihatag mo. Isi mo, be. Saan mo pa lang nga lesson, be? Hindi ka manamian sila. No? Ma-pray ka, Lord, please, papasara ako sa board exam. Tapos i-grant me, Lord. Wow. Lord, please, buligin ko masulod sa namin na trabaho. Ngayon hindi toxic, ako nga mapud sa trabaho. I-grant me, Lord.
Praise God. Lord, please, kaya ako sumong dako nga bill sa akong nga utang. Please help me nga ma-provide ni. Ma-meet ko siya on time. I-grant ni Lord. Praise God. Hindi ka na namian? Naminami, di ba? Bisan sa amol na, sa material things lang. Para tanawaw. Ang basang word ni God ay salamat nagwasa. Verse 16, You did not choose me, but I chose you. Diretso today. So that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Namin ang privilege, no? Para rin sa sino? Una, gid, para sa mga sino-siyo? Mga disciples ni Jesus. Secondarily, sa ato masubong, nga believers ni Jesus, para mga sa ato, no? Now, why were the chosen slaves or disciples of Jesus have exclusive privilege, for sure, granted prayers? Nga, may arag ni sila, sino gini sila? No? Nga muna sa. Because, remember this, His chosen disciples or chosen slaves are promoted to be His slave friends. Okay? Ang mga disciples. Ano karon? So what if they are Jesus' chosen disciples or slave friends? Please understand this. In their culture, basta ang tapislungan ba? Namin isa mo. Please, everybody, in there, ready, read. In their culture, before, a friend of a family has exclusive privilege for sure granted requests. Sa ilang nga time before, kung search mo sa ilang culture, basta gani family friend ikaw, may ara ka sang advantage. May advantage card ka. Wow. May ara ka sang exclusive privilege for sure granted request ko. Ano man pangayoon mo, sa isna nga pamilya, kay friend ka sa isna nga pamilya, wais lang may himo, kundi ano gid, magbulig gid sa imo. Sa ila culture na that time yan, no? Ari ang example sa may Luke 11, verse 5, as sa may verse 10. Haba Lord Jesus Christ, and He said to them, Suppose one of you has a friend, and goes to him at midnight and says to him, Friend, lend me 3 loaves. Anong ginapangayo? 3 ka tinapay, okay? Say a friend. Dagon, verse 6, Because a friend of mine has come to me from a journey, and I have nothing to serve him. No? Ano tabo? That. Ang iya friend, sound check. Ang iya friend, may nagkadto man nga friend, no? Example lang muna si friend, ha? Meron sa friend. Tapos, 3 sila, may friend pagit siyang isa pagit. Ang first nga friend letter A, nangayo sa tinapay kay friend letter B. Okay? So, lampisa. Galing kay si friend letter B, waay siya sang ma-serve, waay siya, stock. So, si friend letter B, ay may responsibility siya nga mag-help sa friend letter A. Si friend letter B, dapat mangita siya way para makahelp sa friend letter A. So, si friend letter B, makadto kay friend letter C. And, si friend letter A, kaya lang tinapay, 3 kabilog. Amoy tabo sa may diri, no? Kasunod lang? Sige. Tayo. And from inside, ay ara sa sulod ng balay, si friend letter C, he answers and says, Do not bother me. The door has already been shut, and my children and I are in bed. Ito po, wise na. I cannot get up and give you anything. So, may rason-rason, okay? May rason siya, bilis ka bulig. Galing kay friends sila, no? Gabi na why na sila. Now, I tell you, even if he will not get up and give him anything just because he is his friend,
Yet because of his shamelessness, he will get up and give him as much as he needs. Now, kung friends gani, di ba la, no? Wala, huya, di ba? Kung friends ka mo, totoo di mo friends, di ba, no? Wala na yung huya-huya, di ba? Yan. Bisan na pa oras kon, basta close ka mo, no? Yan. Amo ning katabo sa ila diri, no? Gabi na, pahuway na, galing kayo buligan because friends sila dapat buligan gid. And ang isa, kay friends sila, hindi siya mahuya nga magsinabad, no? Magsige sinabad sa iya nga friend, letter B, no? Ay, friend letter C gali, no? So, mapilitan si friend letter C nga magbulig. Kaya na sila, friends sila gyapon. So, the story in Jesus, a lesson. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Now, clarification lang gamay. Why gambal di si Jesus nga si God may time limit sa pagsabat sang pamuyo. Example, pray ka mo, pwede ka mo ka-pray halin sa alas 5 sang aga hasta alas 10 ng gabi. Ay matulog man si God. Hindi na sa storya lang nila yan, no? Sila culture. No? Ang point ni God nga, kung mag-ask ka sa iya, kay friend ka mo ni God, it will be given to you. Kung mangita ka, kay friend ka mo ni God, you will find it. Kung mag-knock ka, manuktok ka, kay friend ka mo ni God, it will be open to you. Amo ni saya, ang exclusive privilege sang friend ni God. Or should I say, sang slave friend ni God. Why ni saya ginahatag sa bisan sino? Exclusive sa slave friend ni God. Okay? Maybe, nabatayan nyo nga verse, sa lain-lain ng mga people, na ginagamit nila nga, bisan sino nga tao, basta mga sa Diyos, ihatag sa Diyos. Pero ang context niya, kung strictohon mo gid, ang context niya, gastorya sa ano? Sa friend ni God. Sa slave friend, or friend ni God. Verse 10 na yun, pag namin pag ni, ginliwat siya pagid in case nga gatulog ka na. Ano nga, please di mo tupad, kasi gatulog na? Ano nga, gatulog na. Hambra sa mati anay, kaya naging sulit ni Jesus mo. In case gatulog ka, sige. For everyone, basta sa please dungan, ready? Ready? For everyone, ready? Please read. For everyone, or every friend, who asks, receives. And the one who seeks, finds. And to the one who knocks, it will be open. Okay? Para kay sino isa? Para kay friend ni God. Okay? Hindi para sa tanan, katawo sa kalibutan, although namin tani, pero para sa exclusive, para lang gid sa mga friend ni God. Grabe, no? Di kamusta ka subong? Slave friend ka ba ni God? Yes or no? Nami ba maging slave friend ni God? Ay ka nami gid. Kung naintindihan mo din, no? Ay abaw. Nami gid. Bisan wala ka masyado sa kung ano-ano nila nga ginahambal sa kalibutan, dapat may amo ka ni. Sa mo ning edad ni mo, dapat may amo ka na ni. Amo ning mo accomplishment, amo ning followers sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, or naman dapat amo ni kadamo ang naubos mga series sa Netflix, no? Or movies sa Netflix. Kung amo ka niyo, wow. Hindi. Paano ka pa ni ma-depress? Kung amo ning reality, simo ka buhi, di ba? Mga tito, tita, nga ka-depress pa sa subong, kabay pa, hindi maintindihan nyo, no? Maintindihan mo ni, hindi agad mo na-depress. Ang imo nga worry, ay abaw, madula, higit sa niyo. Amo ni imo, Diyos ang ginaserve mo, no? Just ask. Just ask. Kung believer ka ni Jesus, sigurado, gid. Buligan ni isang Diyos niya, bayan na. Sa mga tito, tita,
Na grabe, pa-overcome pa mo by fear? Or mga traumas niyo before? Look at this. Kung pwede yung picturean, tapos simuon yung memory verse yun na minamit. Paano ka pa di masubuan? Paano ka pa di mahadlok? Paano ka pa di ma-insecure? Paano ka pa mag-worry kung amo ni ang Diyos? Amo ni ang heart ng Diyos para sa iyo. Gusto niya kabuligan. Di ba la? Nami-nami. What a privilege and a blessing nga maging slave friends ng Diyos. Man. Okay. In case natulugan nga pagiliwat, no? Ano ang punto? Since the chosen disciples are also slave friends to Jesus, chosen slave friends to Jesus, they have exclusive privilege for sure granted request. Now, does it mean that true believers of Jesus can pray and their prayer will be granted by God all the time? Answer, yes. Except, may exemption ha? This time, ayo ontay ko please. Palihog, bugtaw, gid ka mo. Kay base, first part lang sa mensaheng nabatian ninyo. Ang magsunggod ka mo kay God, no? Ay, abi ko, hatagatanan. Ma-pray lang ko. Bisan di mahayo para sa akon, no? Bisan laway, sa illegal. Now, bugtaw please. Let's join online, no? Mati anay please mahayo. Kay ni, very important, yung clarification. Yes, God will grant your prayers, except for prayers that are not according to the will of God. Okay? Klaro? May exemption. Except sa mga pamuyo na hindi santo sa kaubuton sang Diyos. Okay? Klaro na sa mga juniors, kabay pa klaro ni sinyo, pwede ka musunggod kay God. Sa among mga magulang, sa mga titog, tita, mga senior citizens na po natin, please understand this. Amon ni ang truth ang exemptions niya. Sige. Now, why is there an exemption if they ask that is not according to the will of God? Answer, because they are slave friends of Jesus, and slaves ask only for what aligns with the desires of his Lord or Master. Anda why ta nag-change topic? Halin sa slave friends, pakadto subong sa mga answered prayers. Hindi. Upod ni sa tanan. Okay? Upod ni sila nga lesson. Para nga hindi mo misinterpret or misunderstand si God. And magsunggod-sunggod ka kay God. Kasi God, kakadlaw na si mo, nagali ikaw ay kay sindi sa ginambal niya. Okay? Understand this. Ang iban, grabe lang nga sunggod kay Lord until today because ini nga truth, why na naintindihan. Okay? Ang iban sila, isa sa mga number 1 or top nga mga atheists. Ano lang kulang? Simple lang nga Bible reading. Amo lang kulang. Kung sila nagpalayo na kay God or why nagapati kay God. Tungod lang sini. Hanambal nila nga why nagapati kay God? Ay isang 5 years old sila or 10 years old, nag-pray sila nga ilang lula or lolo maayo sa cancer, hindi mapatay. Why ginsabat ng Diyos? Napatay. Kundi, why si God? May Diyos? Wala. Patay ka ni lula ko, lolo ko. Galing kay wise na kaintindi. Why na naintindihan ang whole truth sa word ni God. So, parents, let me talk to you for a while. No? Gamay lang gid. Mumaning parents, very important man, na magtudlo kasi mo kabataan or sa imong mga apo, matudlo mo sila ang whole truth gid. Hindi lang para ma-encourage sila, manamian sa Diyos. Hindi. Ang tutuod gid, ang bilog na truth. Para hindi nila ma-misunderstand. And hindi sila magsunggod kay God. Ay balaan laang kamatuoran gid. Positive or negative matabo, si God. Si God ila Lord. Sila ano sila?
slave friends. So dapat, kay slave or slave friends sa Diyos, ang atong nga pangayoon sa Diyos, dapat in line or align, sakto sa desire man sa aton nga Lord, sa aton nga Master. Amo ni gani example ni Jesus, so, sa isa ka very popular nga prayer ni Jesus. Luke 22 verse 42, gabay nga background, Jesus in a state of a son and a slave of God. Before siya crucify, okay? Pagdakpon sa mga Roman soldiers. Jesus said, Father, if you are willing, remove this cup or suffering from me. Yet, not my will, but yours be done. Gin-highlight na gid, para hindi na malipatan o hindi mamislok. Yet, yes, may ara si Jesus ng ginapangayo, nga hindi ma-experience ang suffering sa cross, ang pagbakol, ang shame, sa crucifixion, personally niya, pero hindi akon kaubuton or gusto ang masunod, but imo nga, sino si yours? Si Father, God the Father. Still, sa piyak ng iya request, yes, may request si God, hindi bawal mag-ask sa kay God, hindi bawal. Okay? Gusto ni God na. Pero ang nami nga mindset ni mo sa prayer is, sa tanan ni mo nga pangamuyo, not my will. Anong ending? Not my will, but your will be done. Will sa Father ang matabok niya. Okay? Amo ni sa example ni Jesus. Then, ano natabok kay Jesus? In-crucify si Jesus. Pagbasa mo sa Bible, o pagtanaw mo sa Chosen, nadalang sa crucifixion na ngayon, laban-laban, din masubuan na kay Jesus. Pero why nag-stop nila ang storya? And maybe, subong nga time, ga-wonder ka, gapmangkot ka, is there an advantage that Jesus' true believers have exclusive privilege for sure granted prayers as long as they ask according to the will of God? Kaya after all, ang pamuyo tayo dapat, not my will, but yours be done, magyapon ang ending. So ang gusto gyapon sang Diyos ni dapat ang aton mabaton. Ang gusto sang Diyos gyapon dili ang aton dapat naton pangayukon. The advantage na para sa aton. Now, please listen carefully gyapon ha, para hindi mo miss ani nga truth. Pwede na? Hari. Advantage siya? Yes. Because they are asking and receiving what is surely good and perfect or the best for them. Amuni sa mga kapatid, ang advantage kung ikaw nag-pray and nag-receive according sa will ni God. Kung ga-pray ka with the mindset, not my will, but yours be done. Amuni sa advantage. Kaya ang sigurado nga ma-ask nimo, mapangayo nimo, and mabaton nimo the best gift para sa imo. And sa mga disciples, amo ning ginahambal Lord Jesus Christ. Paano na siya tabo? Why is it that Jesus' true believers will ask and receive what is surely good and perfect or the best for them if they pray according to the will of God? Paano bigam the best din ang ma-receive nila? Always understand and remember, James chapter 1, verse 16-17. Everything that is from God is good and perfect, and He does not change. Grabe, no? Isa po yung nagka-verse nga magbulig sa imong depression, sa imong anxiety, sa imong fears, sa imong mga panic attacks, o kung ano man nga mga ginagya mo sa mga time. James 1:16-17. Gusto makita ang verse? Amin namin isang verse. Makabasa ang word ni God. Do not. Ready? Everybody please read. Do not be deceived, my beloved brothers and sisters. Still, nagastorya si James, utod ni Jesus, sa mga believers ni Jesus. Okay? Hindi para sa tanan, para sa mga brothers and sisters, tumuluon ni Jesus. Anong basang word ni God? 17. Every good. Ready? Everybody please read. Every good thing given and every perfect gift is from above
coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Anong gusto mo sa last part ni? Why siya nag-change? This God, naghahatag sang good thing and every perfect gift, naghalin siya. This God, this Father, does not change. This God does not change. From before, sa past, present, future, this God does not change. And kung ikaw, believer ni Lord Jesus Christ, you are serving, you are asking from this one true God. And tanan, look at this. Tanawan niyo, anong gahalin siya? Every good thing given and every perfect gift. Amo ni ang gahalin sa amo ni nga Diyos. Diba? Do why ka man na-inspire nga maglaban sa kabuhi, sa tiyak sa problema, sa nabasahan mo ni, intindihan mo ni, bilang anak sang Diyos, bilang slave friend ni Jesus, what a privilege and what a blessing, mga kapatid. Diba? No? Grabe, no? So, sorry. Gusto may gusto mag-picture? Kailang? Kung hindi, aras sa may James chapter 1, verse 16 to 17. Amo niyang Diyos ginaserve mo, kapatid. Kabay pa, maintindihan mo ni. And ma-pass down ni mo ang hindi nga truth sa imo nga mga family. Next. Summary na to sa buong. Lapit na matapos. What did we learn today in John 15:16? Una gid, everybody, please tungan, everybody please read. Jesus chose his disciples or slave friends to be set apart to go and bear lasting fruit, Christ-like character, conduct, and converse. Okay? Amo ning una. Second, Jesus, everybody, please read. Jesus chose his disciples or slave friends to have exclusive privilege to pray according to the will of God and receive the will of God, which is always best for them. Okay? Last, number 3. These 2 lessons also apply to you from the moment you believe that Jesus is the only Lord and Savior of your life. These 2 lessons, first, to bear fruit, nga nagadugay, nagaremain even sa eternity. This is true also sa imo, kung believer ka ni Jesus. Ba? And number 2, this amazing privilege nga makapray ka according sa will ni God and receive sa will ni God is always best for them is also true sa imo man. Kung believer ka ni Lord Jesus Christ. Now, last lang yung example. Before, may nabatian ko nga story nga ang reason nga sunggod sa Diyos is because may gin-ask sa Diyos. Storya lang niya, storya lang. Ini nga bata, nangayos sa Diyos sang nami nga balay, ay wagis na balay, alas sa squatters area. Okay? Nangayos sa sang nami nga balay, nami nga salakyan, nami nga anything nga kailan nila. Pero, ang ginapangayo iya, ang nami gid. Kay kung Pinoy, mangayo ka lang gid, hindi pang nami, pigaw. No? So, ngayo ka nami gid, no? Sabi lang bata, ay bata siya, wala man sa kabalugis ang whole truth, ang word ni God, so nag-praise siya na. For si God, why siya nag-answer sa iya sa amo siya na? So, ang bata, pag nako niya, nagpili ang bata sa niya ay, may theist ko. Hindi na ako magpati kay God. Kaysa una, bata pa ko, why gisa naluoy sa akon, why agin hatag ako ni pangayon siya. Ini nga bata, siya pag nako, naka-learn siya sang kabuhi sa kalibutan. Na-learn niya nga ang properties
mayara siya sang tax. No? Na. Sa ano property may tax. And later on, kay iya ginahandog sa kabuhi niya kay may established siya nga trabaho, compute niya ang tax. Say, amo ni guro ang rason kung nga away ginatay sang Diyos sa mo na minahan nga balay. Eh basta iya, walang pamayad. Hindi lang sa paubras ng balay, kundi even sa tax later on. Kung ano pa ang mga properties. Later on, ni nga bata, naghambot siya sa kay Lord, maayo kay mga Diyos. Kaya way mo ginhatag, akon ginpangayo. Kaya akon pangayo, hindi siya best para sa akon. 3 hours later, or even sa punta, gid si makabuhi. Even eternity. Kabalo siya. So, kung ari ka sa bunga time, and nung gagasunggol ka sa Diyos, ay huwag kaginggaan sino pangayon. Understand lang mo ang truth bala. Huwag ka kabalo, basing imo gina pangayo. Imbis nga maging maayos si mo, amo pa na maghatag sang problema sa imo. So, ang muning privilege na ginhatag sang Diyos sa iya nga mga slave friends, sa iya disciples. Nga sa ilang pagpangayo, mabato na nila ang iya nga best nga will. Now, last two na lang sini. Patyon ko sa may tunga-tunga ha, para ma-memorize natin. Being a slave. Everybody, ready? Ready, go. Being a slave, friend. Wow, very good. Very good, very good. Sige. Now, reflection time na. Kung believer ka ni Jesus, kung nagtuo ka kay Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, reflection time na. Kamusta subong imo Christ-like fruits? Kamusta subong imo Christ-like character? Kasubong nga 2026 na, ang inflation, grabe, ang bilis, ang tanan-tanan, gataas. Kamusta ini? No? Na-experience ka pa ang love ni God? Joy? May joy ka pa? May peace ka pa? May patience ka pa? Makita man sa iyong family ang hindi nga mga character traits? Kindness, goodness, faithfulness kay God, or faith kay God, gentleness, self-control. Kamusta ka subong? Or base, kinasunod man ang sa kalibutan, na kung grabe yung problema, ano na? Ano kantahon mo? Ibuhos na ang beer. Yeah. Prepare na ang sumsuma. Or sa iban, i-ready na ang simoton nga drugs or ang i-inject na drugs. Kay mahay na ta. Or sa iban, makanto na sa bisan sinko. Na hulman dayon sa kwarta, mangutang dayon. Doon hindi tabla kong kakilala sa aton nga Diyos. Di ba? Mga kapatid, kamusta ang imong Christ-like character? Si God is more than enough para sa imo. Kabay pa, ay ni Christ-like character, padayon nga maging fruitful sa imo kabuhi. Next. Kamusta imo personal worship and praise? Kamusta imo nga pag-ubra sini sa iyong balay, sa trabaho, sa eskwelahan, o bisan di ka magkadto? Makita man sa tao nga ikaw ga-worship ka sa Diyos, ga-praise ka sa Diyos. O pareho ka man sa iban nga sa problema, magreklamo dayon sa social media. O ano tawag na gani? Mag-rant. Social, rant. Kamusta ka? Sa imo group worship and praise.
Enjoy ka man mag-gather together and mag-worship. Makita mo na yung mga brothers and sisters, no? Hindi tatan perfect. For sa grace ni Lord, kahit ta iban sa inyo early pa. Praise God. Gahimos kid early. Para magkadto diri simba. May iban sa inyo sakto gid, no? On time. Mayo gid mag-timing. Nyara iban sa inyo late man, no? By the way, sa mga late gali, no? Prehantang late kay hambas ang nami blang insight sa Pastor Ligad. Usually ang late ni sila. Grabe ning struggle nila. So hindi to sila pag-i-put down. Prehant sila more. Ay damo na ginagawa ng struggle sa kabuti. And maybe why pa nila surrender kay Lord. That's why until today, good dance. Prehant natin sila. Pero at the same time, ano ba sa pinagali? Better late than never. Yeah. Gasmile yun pala. At least, ari, no? Umugin na yan, namin gina no? At least, ari, kasi wala yung nagin. Di pa mo yung antam more ang mga upod na itong galit rin, no? Mas may pinagdadaanan sa buhay ni. So, prehant sila more. No? Huwag padayon. And later on, maging on time pagid. Last, Christ-like converts, no? Kamusta yung family? Tanan sila, sure naman sila nga, relatives mo diri sa, no? Sa Gimaras area. Kung taga-dire ka mo. Kasi may iban pangaway, no? Yes, I met na for this week. And even sa mga people outside your family. Imo mga barkada, imo mga grupo, imo mga workmates, churchmates, schoolmates, classmates, no? Yan. Mga grupo mo sa merkado, no? Mga suki sa merkado. Yan. Ang grabe lang ginayuan mo, no? Nasala naman sa gospel, no? Mga amigo naton ng mga tao outside sa family. Yan. Kamusta ni? Ay, sorry, may last pa rin, no? Kay number 1 pa to. Number 2, subong. Sa prayer life naman niya. Basta ba pisdungan, no? Ready? Ready, please. Everybody, please read. Ga-enjoy ka pa man mag-istorya kay God as friend. Ga-pray ka man, bisan wala ka may ginapangayo kay God. Para ba lang wala ka man sa may ginapautwas, no? Wala ka man sa may ginapangayo. Parang to talk to God just like a friend. No? Pasalamat sa iya. Sa mga blessings kaya tayo simo. Rin sa una, sa subong. Sa pag-help kasi mo, sa imo previous ng mga challenges or problems. Nakasoya ka man kay God. Sa nung last time na? Kaya total, friends, mantabla kayo with God. Kamusta na siya? Or as sa subong, basi hambal nila do, user-friendly ka lang yapon. Gastorya ka lang kung may need ka. I hope together, ma-improve tada. Ha? Next, about the prayer life. Ginagamit mo man ang privilege na i-ask ang will family, churchmates, friends, and sa imo self. Kamusta na yan? Nag-pray ka man para sa imo churchmates? Dere? Or kung di ka dere, sa mga churchmates mo sa inyong lugar? Sa imo mga friends, nag-pray ka man sila? Before ka mag-pray sa imo self? Gina-pray mo lang will ni God. Nga, sa tiyak sa imo prayer, with the mindset, Lord, not my will, but yours be done. Hindi mo ba gusto ma-receive ang the best para sa imo? Para sa imo family? Para sa imo churchmates? Para sa imo friends? I hope today, kung hindi na siya imo nga habit, I hope today, maging eye-opener ni sa imo. Nga there's more to improve sa imo prayer life. And base, opening time, nga ma-experience mo more ang the best nga plan ng Diyos sa imo kabuhi. Alin sa una, as subong, maybe ka pray ka lang sa imo gusto, ang gusto sa imo family. Basi, try mo naman subong.
I-pray ang will ni God para sa imo family, sa imo self. Basta wonder ka, nga iba yung Christians, kanami sa ilang family, kanami sa ilang trabaho, kanami sa ilang relationships. Basta wonder kasi na, and maybe, basta iwayo para try, ang among klase prayer. Lord, not my will, but yours be done. Basta iwayo para try, subong si gagarasin sa opportunity. You can try this now. And for the last time, sige be, try tayo recite in memory. Ready? Pati yung sa may start ha. Being a slave. Ready? Tanan-tanan ha. Halin sa junior, kung kaya ng basa, asa sa mga senior natin. Kaya mga senior, di mga sharp ang utok, no? Sige, sige. Ready? Being a slave. Ready? In memory ha. Ready? Go. Being. Yan. Nami, no? Nami na isang memory verse, ang memorization, kaya malikawan yung Alzheimer's niyo, no? Sa ating mga seniors, memorize yapon. Sige. So I hope mga kapatid, hindi natin ma-miss out ang aning truth, ha? And for this week, i-share tayo sa iban. Para sa ma-apply, first gid, kung hindi ka pa believer in Lord Jesus Christ, na gusto mo rin sa ma-apply sa mga buhay, mga experience, first gid, believe that Jesus is the only Lord and Savior of your life. Si Jesus, why siya napatay sa cross? Si Jesus, why siya napatay sa cross? For the sake na may Holy Week ang kitang holiday or may Christmas na holiday. Hindi. Si Lord Jesus Christ yung padala ng Diyos because He loves you. He wants to save you from your sin, sa slavery, sa imong sin, and maghatag sa imo sa abundant life and even eternal life. So please, kung wala pa, please today, make this day a day of decision nga nag-believe ka kay Lord Jesus Christ, o Lord Savior of life. Kung Christian ka na niya, kung believer ka in Jesus, please confess and repent in case na before, huwag yung pag-ginaobra atong ang mga truths ni Lord Jesus Christ. And number 3, continue to let the Holy Spirit guide you and you mag-follow sa iya. Let's all stand please mga kapatid. Thank you for your time. I don't know kung paano nag-story si God Simo today bilang iyang slave friend. Basta maging pa-realize siya sa imo. You can talk to God right now. Basta damo ka sang gina-miss out sa imo kabuhi. Because until today, wala mo gina-experience ang privilege nga maging slave friend ni Jesus. Or maybe sa imo marriage, troubled ka mo, sa imo family, though hindi mo makita ang promises ni God sa imo family. Because maybe, asa subong, wala o pa gina-avail, ginasunod ang instructions ni God sa imo bilang iya nga slave friend. Today, si God gahatag sa imo sa opportunity, hindi pa ulihi ang tanan. God wants you to experience an amazing life upod sa iya. The best life, naging plano niya, according to your purpose in mo life. Pwede mo na subong mas sa God. And basta ari ka man today, and maybe you are not sure if you have relationships with God. The good news is, according to the word ni God, God wants to have an amazing and permanent relationship with you. Just believe on the Lord Jesus Christ. And His promise says, you will be saved. Basta ari ka today, you can pray a simple prayer as you believe in Lord Jesus Christ in the presence of me. Lord Jesus, today I need you. Today, for the first time, your word is clear to me that you want what is best for me. And today, I surrender my life. I repent from my sins. I ask you to be the Lord and Savior of my life, starting today. Please help me to experience you and to help me help myself and my family.
if amo na yung prayer sa buong time, we would like you to contact us. Ang among contacts ang sa likod. We want to help you sa imong journey sa kay Lord. For the rest of us, mag-pray kita. Father in heaven, all the glory and praises to you alone. Thank you, Lord God, sa imong word, sa imong truth. Thank you sa privilege and the blessing to be your slave friend. We ask sang sorry and forgiveness sa many times that we rely on our own understanding. We trust in ourselves and we follow our heart. But Lord God, thank you sa promising mo word that we should trust in you, Lord, with all of our hearts and lead not unto our own understanding. And in all our ways, we will acknowledge you and you will direct our paths. Father God, by your mercy and by your grace, we ask, please accomplish the purpose of your word to our hearts, to our lives, to our families. And may you please bless Calvary Church to be your continuous salt and light for this world. Kay damo, Lord God, sa mga tao, sa among neighbors, sa po namon sa trabaho, classmates, friends namon, na they don't have hope. They don't have peace of mind. So please help us, Lord, to wake up the reality of our calling. Na hindi, Lord God, ma-deceive ni Satan to be busy for this world only, but to be busy to serve you while working, while living in this world. Please help us, Lord, by your grace and by your Spirit. And even sa mga visitors today and guests, first-timers, please help them, Lord, if they today nag-surrender sa life nila kay Lord Jesus Christ. Help them, Lord, sila journey na mag-follow, Lord, sa in case man, hindi Lord na mo sa mga kaupod again, sa nga lugar, lead them, Lord, sa kung din sa imutang to churches, to people na makahelp, Lord, sila nga mag-grow, Lord, sa imo. And today, my Lord God, we ask mo siyang bulig sa yung people nga faithful na, Lord, sa pag-avail sang privilege na maging slave friend ni Jesus. Please continue to strengthen them na hindi sila magluya ng padayon, praise the Lord. Thank you, Lord God. Ginabalik, Lord, naman na pagdayaw, ang glory, ang honor, ang praise to your name alone. In this I pray in Jesus' name. Amen. God bless you and your family.